Imagine a Kai Sotto who is not just 7'3 but legit 7'4 mga kapatrol. Well, kung magtuloy-tuloy pa ang growth ni Kai hanggang 24 or 25 years old, ay malaki ang possibility na talagang aabot siya ng 7'4". Ayon sa FIBA, ang official height ni Kai Sotto is 218 centimeters noong FIBA World Cup, pero ilang buwan lang ay umabot na si Kai ng 220 cm. So meaning, tumangkad si Kai ng 2 centimeters in just a matter of months. In fact, sa iba pang source, ay umabot na ang height ni Kai sa 221 cm at ang iba naman ay 222 cm. Kung magtuloy-tuloy ang pagtangkad ni Kai, ay hindi malayong makakaabot siya ng 7'4" at mas tatangkad pa kay Vek Wembanyama. Although in terms of probability, ay napakahina na ng growth ng isang tao at age 20 pataas, pero in some cases, ay tatangkad pa talaga ang tao, kaya lang insignificant na in terms of numbers. Pero in the event na tuloy-tuloy ang pagtangkad ni Kai, ay magandang balita ito para sa kanya as long as mapapanatili niya ang kanyang speed, quickness, and athleticism na siyang kanyang advantage over the other flat-footed 7-footers. Pero kung 1 pulgada lang naman, ay siguradong hindi naman ito magiging big deal sa kanyang mobility, pero malaking bagay ito sa kanyang resume. Pero sa ngayon ay hindi na importante ang height ni Kai kung tatangkad pa ba siya o hindi dahil he is already a legit 7'3" sa ngayon. Mas importante sa ngayon kay Kai ay ang pagpapalakas ng kanyang katawan at pagpapabigat ng kanyang timbang without sacrificing his speed and quickness. Mas mahalaga rin na ma-maintain ni Kai ang injury-free na karera dahil ito ang pinakamalaking problema, especially sa mga extra tall players katulad niya. The important thing ay wala ng injury ngayon si Kai at sa kanyang pagbabalik sa Japan D-League ay nasa tip-top condition na siya, unlike last year na injured ang kanyang likod at ilang buwan rin siyang hindi nakapaglaro. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. At balita, NBA naman, isinaalang-alang ni Jeanie Buss ang contract ni LeBron James na bargain para sa Los Angeles Lakers. Sa kabila ng napakalaking kontrata ni King James, pakiramdam pa rin ng Los Angeles Lakers owner na si Jeanie Buss na hindi siya nakakuha ng bayad na malapit sa tunay na halaga niya sa open market. Nagkaroon si LeBron James ng pagkakataon na tapusin ang kanyang paglalaro sa Los Angeles Lakers at pupunta sa isa pang contender ngayong summer. Bagaman pinili niyang umalis sa kanyang kontrata sa Lakers, sa huli ay pumirma pa rin siya sa kanyang koponan sa Los Angeles Lakers para sa 2 taong kontrata na nagkakahalaga ng $101.355 million. Ang mga numerong ito ay bahagyang mas mababa sa maximum na nagpapahintulot sa Lakers na iwasan ang pangalawang tax apron at pagbukas ng 5.2 million taxpayer mid-level exception para sa franchise. Still at nearly $49 million a year, this makes the 39-year-old LeBron James the highest paid player on the team. At siya ay fresh mula sa matinding paglalaro ng basketball kasama ang Team USA, kung saan nanalo siya ng gintong medalya para sa Team USA at tinalo nila ang France at tinanghal na 2024 FIBA Olympics MVP. Sa kabila ng maraming wear and tear on his body at ang patuloy na desisyon na maglaro siya para sa Team USA ngayong summer, paano nga ba nararamdaman ni Lakers owner Jeanie Buss
tungkol sa kanyang paglahok sa mga ganitong summer events at sa pagbabayad sa pinakamatandang manlalaro sa NBA ng ganito kalaking halaga. And Jeannie Buss appeared on the Petros and Manny show and discussed her feelings on these topics. He is so competitive. It's really got to be something that he wants to do, and we always support our players in the decisions that they make in regards to playing for their national team or not. And you know, it was something that was important to LeBron. And yes, he is, you know, our highest paid player. But he's still a bargain for me because we're a salary cap league, there's only so much that we can pay him. Yan ang sabi ni Jeannie Buss. Siyempre, susuportahan ni Jeannie ang paglaro ni LeBron James para sa Team USA. Ang pagrepresenta sa bansa ay isang makabayan at walang pag-iimbot na hakbang at ito ay isang napakalaking karangalan. Gayunpaman, nagkaka-interest ang kanyang mga pahayag tungkol sa kontrata ni LeBron. Hindi araw-araw na sinabi ng isang owner na ang manlalaro na may $49 million yearly contract ay isang magandang deal. Pero tama siya. Si LeBron James ang ika-4 sa may pinakamataas na bayad na manlalaro sa buong mundo noong 2023. Ngunit ang mga manlalaro na nasa unahan niya ay lahat mga soccer players na hindi naglalaro sa mga liga na may salary cap restrictions. At kung makakahanap si King James ng pinakamataas na bidder, magiging mas mataas ang kanyang kontrata, malamang na umaabot sa $100 million bawat taon. Mahirap i-quantify kung gaano kalaki ang naitutulong ni LeBron sa iyong brand. O ang Lakers ay isa sa mga pinakakilalang franchises, but you remain that way by winning and associating yourself with the best in the game. Nakuha ng Lakers ang parehong tagumpay sa pamamagitan ng pakikipagtulungan kay LeBron James. Nakamit nila ang isang titulo noong 2020 at nakaranas ng mga makasaysayang sandali tulad ng pagbasag ni LeBron James sa all-time scoring record. Maging ang kanyang Olympic run ay nagbibigay ng libreng publicity para sa Lakers. Sa ngayon, kapag iniisip mo si LeBron James, naiisip mo ang Los Angeles Lakers. At dahil sa kanyang kasikatan, magandang pangalan ang mayugnay sa kanya. Isa ito sa mga dahilan kung bakit madalas papapanood ang Lakers sa national television kumpara sa iba pang mga NBA teams kahit na malayo sila sa pagiging paborito sa titulo. Mahirap i-quantify ang kasikatan at pambansang exposure na ito. Pero tiyak, higit pa ang halaga nito kaysa $100 million na binabayaran nila kay LeBron James upang mapanatili ito.